So, papayag ba kayo mga kaibigan na uulitin po ng mga kongresista ngayon na hindi bigyan ng budget o ng pondo ang Office of the Vice President? Ayan, so kahapon mga kaibigan ay nagkaroon na po ng formal na pag-uusap sa plenaryo po sa House of Representatives. Yung mga kongresista, no, pinag-usapan na po nila kung ibibigay ba o hindi o kung magkano nga ba ang aaprubahan nilang budget ng Office of the Vice President. Okay? Recap muna tayo. Noong 19th Congress, mga kaibigan, never naman po talagang nagbigay ng pondo ang 19th Congress sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Yung kinu-question po nila na 125 million pesos na confidential fund ay hindi po kongresista ang nagbigay sa kanila ng pondo ni Vice President Sara Duterte. Yung pondo na yun, mga kaibigan, ay ni-request ni Vice President Sara kay President Marcos Jr. noong 2022. Pumayag po ang Pangulo at kinonfirm po ito ng Commission on Audit. So ibig sabihin, nanghingi ng pondo ang OBP kay President Marcos Jr. Inaprubahan ng Pangulo yung request na yon. So syempre may proseso po yun kung paano ililipat yung 2022 budget ni President at yung 125 million ililipat po kay Vice President Sara Duterte. Tapos, siyempre, para merong, kumbaga, thread, may documentation na tinatawag, nandyan po yung Commission on Audit. And they confirmed na naitransfer na po mula sa Office of the President patungo sa Office of the Vice President yung 125 million pesos. Okay? Ibinigay po yun December 2022. Ilang araw na lamang matatapos na po yung fiscal year ng 2022 to 2023. So, nakalagay po sa budget, no? Sa paggamit po ng budget, lahat po ng agency, lahat po ng mga kumpanya, kahit mga pribado o private or public or government-owned and controlled corporation, kapag may budget po sa loob ng isang taon, kinakailangan po itong ma-utilized, magamit para doon sa tamang purpose, doon sa paggagamitan po talaga, doon sa plano. Kasi kapag yung pondo po ay hindi nagamit, yun po ay ibabalik sa Department of Budget and Management para sa next year. So, ang magiging problema dito, kung natanggap po yung budget ng December tapos hindi po nagamit kaagad, magre-request uli ng pondo. Kaya, kinakailangan ng, kapag natanggap na yung budget, gamitin na kaagad. No? Gamitin na kaagad doon sa proyekto. At ganun po yung nangyari kay Vice President. Ngayon, nung sumunod po na taon, nag-request po ang Pangulo ng 500 million pesos. No? Si Vice President, nag-request po ng 500 million pesos. Pero, hindi na po yun inaprubahan ng Kamara. So, sa makatwid, ang kinu-question lamang po talaga ay yung 125 million pesos. Okay? The following years, 23, 24, 25, ay wala na po talagang budget ang Office of the Vice President. Yung budget na ginagamit po ng OBP ay yun na lamang po yung para sa mga tauhan po ng opisina po ng OBP. Pero yung mga budget na gagamitin po sa iba't ibang programa ng OBP ay hindi na po ipinagkaloob, inaprubahan ng House of Representatives. Hindi na. Okay? At dahil dyan, mga kaibigan, sa ginawang yan ng 19th Congress, saan nila inilagay yung pera? Inilagay nila ito sa unprogrammed funds. No? Doon sa mga insertion na tinatawag. Ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ngayon ng putang inang depunggal na pagnanakaw na yan sa pamamagitan ng DPWH. So, inilagay nila yung malaking halaga ng pera ng taong bayan na dapat sana ay inilagay sa mga opisina ng gobyerno na talaga namang mapapakinabangan at makatutulong sa taong bayan. Inilagay nila sa DPWH. Diba? Putang ina talaga. So, inilagay nila dun sa putang inang DPWH na yan. Nagkaroon dyan ngayon ng mga nakawan. At involved nga dito ang mga kongresista.
So hindi po maipagkakaila na kasabwat dito si Saldico, kasabwat dito si Martin Romualdez, at kasabwat dito si President Marcos Jr. Sapagkat kung inyong mapapanood yung interpellation ni Congressman Tinio, no, si Congressman Tinio, dilawan po yan, miyembro po yan ng ACT Teachers Party List, no, aktivista po ito. Pero kahit na po siya mismo ay aktivista, tinukoy po niya sa kanyang interpellations nung isang araw at diniretsa po niyang sinabi na ang pondo ay inaprubahan ng House of Representatives. So siyempre ganyan-ganyan umakyat kay Saldico, inaprubahan ni Martin Romualdez at inaprubahan ni President Marcos. Ang sagot po, oo, yes. So ibig sabihin tinutukoy po dito diretsahan kasabwat si Marcos Jr., ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa malaking pandarambong na ito sa kaban ng bayan. Ngayon, natanggal na si House Speaker Martin Romualdez, si Saldico, si Teacher Stella Kimbo at iba pang mga deponggal na mga putang inang kurakot na yan at napalitan nga po ng bagong Speaker of the House. Okay, kasama na po dyan siyempre yung pagbabago rin ng mga committee chairman. Okay, so eto na nga. Tapos na yung panahon ni Marcos, tapos na po yung panahon ni Martin Romualdez. Hindi po papayag ang mga dilawan, hindi po papayag ang makakaliwang grupo o yung Makabayan Bloc. So, sino-sino yung Makabayan Bloc na ito? So, siyempre yung ACT Teachers Party List, Gabriela, yung grupo po ni Renico, ano nga ba yun yung, Kabataan Party List, no? Itong Makabayan na ito in general, mga kaibigan, at itong grupo po ng mga dilawan, mga Liberal Party, kagaya po ni Laila de Lima, sila ngayon ang gusto pong kumubra doon sa natitira pang pera, no, sa ating bayan, sa kaban ng bayan. Bakit? Kasi kahapon, mga kaibigan, ay iminungkahi ni Congresswoman Laila de Lima na zero budget ang Office of the Vice President. Zero budget. Okay? Pangalawa, ito naman pong tawag dito si Kabataan Party List, si Attorney Renico. Ang iminungkahi po niya, bawasan yung budget, no? Bawasan yung budget. Okay? So, yung budget na 902 million plus na propose ng OBP, ang gusto niyang mangyari ay gawing 198 million na lamang. Can you imagine? From 900 plus million, gagawing 198 na lamang. So saan ilalagay yung more than 700 million pesos na yan? Ilalagay na naman sa program, ilalagay na naman sa mga insertion kineme, and so on so forth. Tapos ito pa. So, ang lagi nilang sinasabi, itong Makabayan Bloc na ito, ang sinasabi nila, galit na ang taong bayan, no? Ang taong bayan ay talagang gustong-gusto ng malaman ang katotohanan. Hindi pa nga naipaliliwanag ng Vice President yung 125 million pesos na ginamit niya, kung paano niya winaldas yung 125 na yun, hindi pa nakakapagpaliwanag. And then eto na naman po ngayon, ang Vice President, no, humihiling ng 902 million pesos, tapos aaprubahan na naman natin. Galit na ang taong bayan. Punyeta, ginagamit ninyo itong taong bayan na ito. Hindi po kami ang nagre-request niyan, hindi po kami ang nagsasabi, kayo lamang po yan. Para sa inyong kaalaman, ano, Attorney Renico, ano, kung isa kang abogado, punyeta ka. Laila de Lima, isa ka pa, hayop ka, no? Lahat kayo diyan sa Kongreso ay pinasasahod ng taong bayan. Hindi lamang po ang Vice Presidente ang pinasasahod namin, kundi kayo din po. Ngayon, mas makatarungan pa nga na mawala na kayo diyan sa House of Representatives, buwagin ang Congress na yan. Sapagkat wala kayong silbi. Dagdag palamunin lamang kayo diyan sa House of Representatives. Bakit? Nasaan ang Vice President ngayon? Nandoon sa Cebu, namimigay ng tulong kahit na hindi ninyo binigyan ng pondo. Nandoon, nagsusumikap, tumutulong sa ating mga kababayan. Kayo, anong ginagawa ninyo dyan? Mga hayop kayo. Anong ginagawa ninyo dyan sa inyong chamber? Lumabas kayo, pumunta kayo doon sa Cebu, tumulong kayo, punyeta kayo. Sa halip na
magnakaw kayo sa kaban ng bayan, yang ninakaw ninyo na yan, ibalik ninyo sa taong bayan, ibigay ninyo doon, tulungan ninyo yung mga kababayan natin sa Cebu. 'Di ba? At kung talagang desidido kayo na wakasan, tuldukan ang korupsyon, putang ina, ipakulong ninyo si Martin Romualdez, ipakulong ninyo si Zaldico, bukod dyan, i-impeach ninyo si President Marcos Jr. sapagkat siya yung pumirma, siya yung final approval ng budget. Oh, simple lang naman yung solusyon dyan. Natuklasan na kung sino ang tao sa likod ng napakalaking pandarambong na ito. Ang iniipit ninyo, yung mga contractors, sa totoo lang, mag-contractor ka muna. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Contractors dito ay biktima na kriminal. Doble po, no? Ang contractor ay biktima lamang, pero sila ay may kasalanan din. Pero wala silang choice. Kasi contractor lamang sila. 'Di ba? Yung DPWH, ganun din. Sila ay biktima lamang din. Pero kayong mga kongresista talaga ang pasimuno. Kayo talaga ang may kasalanan. Kayo talaga ang dahilan kung bakit nangyari itong ganitong pandarambong sa kaban ng bayan. Okay, hindi natin dito inililigtas yung mga Diskaya. Kasuhan sila kasama ang mga empleyado ng DPWH, mga executives ng DPWH, kasama si Manuel Bunuan, etc. Siyempre kasama dito yung mga kongresista, 17 kongresista na binanggit ng mga Diskaya. Kasama po si Zaldico, si House Speaker Martin Romualdez. Dapat yung kanilang mga bank accounts ay nakaprease na ngayon. Kung talagang seryoso kayo, punyeta kayo, itong mga dilawan na ito, itong mga pinklawan na ito, gagaya pa kayo, kumbaga, ang nakikita natin dito mga kaibigan hindi pwedeng Marcos lang, hindi pwedeng yung grupo lang ni Martin Romualdez ang makinabang sa kaban ng bayan. Pagkakataon na natin ito, tayo naman na magnanakaw sa kaban ng bayan. Punyeta kayo dyan. So, mga kababayan, agree ba kayo na maulit na naman itong pangyayaring ito? Tanggalan ng pondo ang Office of the Vice President na nakikita natin nandoon, tumutulong? O kesa mapunta dito sa mga dipunggal na mga kongresistang ito, nasaan yung mga pera na kinuha ni Martin Romualdez, ni Zaldico? Nandun ba sila sa Cebu? Tumutulong ba sila sa Cebu? Oh, hayop.